Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 8. Mabigat ang mga hagbang ni Sarah paakyat sa hagdan. Hindi niya inasahan na siya pa ang magmumukhang masama. She assumed that Raph will make it clear, but she was wrong. 2 araw na hindi muling nagparamdam si Raph. He wanted to give Sarah a little time to calm. Ang dalaga nga ba ang may kailangan ng panahon? O siya upang makaisip at makagawa ng paraan kung paano paamuhin at suyuin muli ang katipan? Iyon nga ba talaga ang dahilan? Ikaw pala, Sir Raph. Medyo busy si Sarah eh. Bale walang sabi ni Bebeng nang napagbuksan ng pinto ang lalaki. Makalipas ang 2 araw na hindi pagpapakita sa dalaga. Anong oras siya matatapos? Tanong ni Rafael. Hindi ko alam. Siguro mas makakabuti kung sa bahay mo na lamang siya puntahan mamaya. Baka sakaling maging maayos ang pag-uusap ninyo. I want to talk with her now. Please, let me in. Pakiusap nito kay Bebeng. You heard my assistant, right? Boses ni Sarah mula sa pinto. Let's talk, please. Pakiusap ni Rafael kay Sarah. Oh, bakit? Hindi ka ba busy ngayon? Wala kaya tang kliyente? Sarah, please. Can we talk? Patuloy na pakiusap ng lalaki. Marami akong gagawin. Alright, pupuntahan kita mamaya sa bahay ninyo. Saad na lamang nito. Whatever, she said, at saka bumalik sa kanyang ginagawa. Wala nang nagawa ang binata. Bagsak ang balikat nitong nilisan ang opisina ni Sarah. Nakasalubong nito si Adrian sa hallway. Nandito ka pala, saad ni Adrian. Yes, but she doesn't want to talk to me. Galit pa rin siya. Ikaw, what are you doing here? Sagot ni Rafael na may kasamang tanong. Dumaan lang ako to check on Sarah since malapit lang naman ako rito. Sagot ni Adrian. Okay, I have to go. Pupuntahan ko na lamang si Sarah, baka sakaling kausapin ka niya. She's busy. Saad muli ni Rafael. Tumango lamang si Adrian at nasundan ng tingin ang papalayong si Raph. Base sa ekspresyon ng mukha nito ay alam niyang hindi pa sila nagkakaayos ni Sarah. He supposedly feels happy, pero kabaligtaran ang kanyang nararamdaman. Cause he knows that Sarah loves him. Nasasaktan ang dalaga at iyon ang ayaw niya. Napailing na lang si Adrian at saka tumuloy papunta sa opisina ng kaibigan. Hi, Papa A. Bati ni Bebeng na matamis ang ngiti nang napagbuksan si Adrian. Nakaka-istorbo ba ako? Tanong nito. No, actually palabas kami para mag-snack. Si Sarah na sumagot. Nakita ko si... Pinutol ni Sarah ang sasabihin ni Adrian. Yeah, hindi ko pa siya gustong makausap. For sure, magde-deny lamang yun at ako na naman ang palalabasin niyang masama. Okay, I will join your snack. Iyan naman ang sadya ko rito eh. Or parang mas maganda kung magpa-deliver na lang tayo. Suhestyon ni Adrian. Pwede na rin. Pizza, Papa A. Hirit ni Bebeng. Sure, pero can I come in? Saad ng binata nang napagtantong nasa labas pa rin ito ng pinto. Sorry. Sige, pasok ka po. Ayan ka na naman sa po mo, Ate Bebs eh. Sorry naman, masyado lang yata akong magalang today. Biro nito at saka sinara ang pinto nang nakapasok ang binata. Si Bebeng na ang umorder ng pagkain. Hindi naman masyadong nagtagal ay dumating ang delivery boy ng isang fast food. Kapansin-pansin pa rin ang pananamlay ni Sarah.
Subalit hinahayaan na lamang ng dalawa. Pero hindi maiwasan ang kumirot ng puso ni Adrian dahil sa nakikitang lungkot sa mga mata ng dalaga. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na rin si Adrian dahil mayroon pa siyang aasikasuhin sa kanyang opisina. Lumipas ang mga oras. Nasa labas ng gate ang kotse ni Rafael, kaya alam na agad ni Sarah na nasa loob ng mansyon ang nobyo. Pagbukas ng pinto ay diretso lamang siya ng lakad at kaagad umakyat. Hindi niya pinagtuunan ng pansin na lingunin man lamang si Rafael. Kapuna-puna ang kilos ng dalaga, kaya hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang mga magulang. "Iho, may problema ba kayo?" Dinig niyang tanong ng kanyang ina kay Rafael dahil tumigil siya sa pag-akyat. "It was my fault, tita. That's why I am here to fix it. We haven't spoken to each other the past few days." Pag-amin ni Rafael. "So, kaya pala matamlay ang anak ko simula nang dumating sila galing Tagaytay. Gusto ko sana siyang kausapin ng maayos. But she's mad at me." Turan ni Rafael. "Let me talk to my daughter. Anyway, iho, mas mabuti pa dito ka na mag-dinner para makapag-usap kayo ni Sarah." "Sige po, tita." Pagpapaunlak ng lalaki. "Okay. Maiwan ka muna rito at kakausapin ko lang ang anak ko." Tumango na lang si Rafael. Tumuloy na rin si Sarah sa pag-akyat at dumiretso sa kanyang kwarto. Pabagsak siyang naupo sa kama. Ilang sandali lang ang nakalipas ay narinig niya ang katok mula sa labas ng pinto. Inasahan na niya iyon at alam na rin niya kung sino ang nasa labas. Kaya tumayo siya at tinungo ang pinto. Bumungad ang kanyang ina. "Mommy, can I take a rest?" "Can we talk? Kahit saglit lang." Saad ng kanyang ina. "About what, mommy?" Pumasok muna ang kanyang ina. Naupo sa sofa na naroon sa kwarto. Sumunod naman siya rito matapos maisara ang pinto. "Iha, hindi kayo maayos ni Raf. Why? What happened?" "Ma, ayokong pag-usapan." "Anak, hindi maayos ang problema kung hindi ninyo pag-uusapan. Ako lang din naman ang magmumukhang di nakakaintindi kapag nag-usap kami. Ako lang ang lalabas na masama." Ano ba kasi ang nangyari?" "I saw him in Tagaytay nung nagpunta kami roon. Yayain ko sana siya, but he never waits for me to speak. Diretsahan niyang sinabi na busy siya at may mga kasama siyang clients sa weekend." "Oh, paano naging problema?" "He was with a group of men and women. And I saw him with one of the girls." "Anak, businessman ang nobyo mo. Natural na he will interact with clients." "May malimay eh. Ramdam ko." "You better talk to him, okay?" Sandali siyang napaisip. "She will try." Tumango na lamang siya. Sige, he will join us for dinner. I hope you to fix the problem. Hindi naman maayos ang gusot kung hindi ninyo pag-uusapan ng maayos." Tumango na lamang ulit si Sarah. Pagkatapos ay iniwan na siya ng kanyang ina upang ipaasikaso ang kanilang hapunan. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan niya paglabas ng kanyang ina. "Kakausapin ka na niya mamaya, iho. Let her rest." Wika ng Donya kay Rafael pagbaba nito. "Okay, tita. I will wait po." Mahinahong sagot ng lalaki. Tumango ang Donya at saka iniwan ang binata. Determinado itong makikipag-ayos sa dalaga. He'll do everything, magkaayos lang sila. Hindi maaring hindi kami magkaayos. Sa isip nito habang tanaw ang hagdan at umaasang bababa si Sarah. Lumipas ang ilang oras. "Bebeng, puntahan mo na si Sarah nang makapaghapunan na tayo."
Utos ni Doña Esperanza. Kaagad namang sumunod si Bebeng. Palabas na si Sara nang akmang kakatok sa pinto. Bababa na ako, Yaya. Saad ng dalaga. Baby Sa, nandyan si Rafael, sasabay sa dinner. I know po. Okay ka lang ba? Opo, kakausapin ko siya after dinner. Sige, ikaw ang bahala. Magkasabay silang bumaba. Dumiretso na ang dalaga sa dining room. Naroon na ang kanyang mga magulang at si Rafael. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga bago tuluyang pumasok. Iha, halika na. Baka lumamig ang pagkain. Wala siyang magagawa kundi ang lumapit and join them for dinner. Face to face pa sila ni Rafael. Kung bakit ba naman, sa lahat ng pwede nitong upuan sa tapat pa niya, gayong pwede namang magkatabi na lang sana sila. Yaya Babes, I'll serve my princess. Presenta pa nito at kinuha ang kanin at saka sinalinan ang plato ng dalaga. Hanggang sa ulam ay ganon din ang ginawa nito. Thank you. Nasabi lang ni Sara kasunod ang tipid ng ngiti. Pagkatapos nilang kumain, naunang nagpaalam si Sara at nagtungo sa poolside. Nais niyang doon sila mag-usap ni Rafael. Bago sumunod ang lalaki ay tinapunan muna nito ng tingin ang mga magulang ng katipan. Tango ang tanging naisagot ng mga ito. Nakaharap si Sara sa pool. Naramdaman na lamang ng dalaga ang mga brasong yumapos sa kanyang baywang. I miss you so much, babe. Please, ayusin na natin to. Bulong ni Rafael. Hindi kaagad sumagot si Sara. Pinihit siya ng binata paharap. Pagkatapos ay ikinulong nito sa dalawang palad ang munting mukha ni Sara at saka unti-unting pinaglapit ang kanilang mga mukha. Walang aatrasan ang dalaga dahil tiyak na malalaglag siya sa pool kapag umatras siya. Hanggang sa tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Raf kissing her gently and softly. He has nothing to do but to respond to his kisses. Paano pa? Ano pa nga bang pag-uusap ang magaganap? Gayong sapat na ang halik upang mapawi ang paninibugho ng kanyang damdamin. Please, forgive me, my love. I love you. Raf whispered. Tanging tango lamang ang isinagot niya, and they kissed again. Hanggang sa kapwa nila habol ang kanilang paghinga. Ngayon lamang sila naghalikan ng ganon kalalim. Napatipalad ng binata ay hindi niya namalayan kung paano nakapasok sa loob ng kanyang blusa. Muling naayos ang gusot sa pagitan nila. Subalit naroon pa rin ang pangamba sa dibdib ng dalaga. Kung ano ang ibig sabihin yon ay hindi niya alam. Sa ngayon, ang mahalaga ay nagkaayos na sila. Mahal naman talaga niya si Rafael. More than he ever know. Masakit lamang kasi for her na siya ang lumalabas na mali lately. Niyakap siya ng binata. Babe, can I stay overnight? I would like to be with you tonight. Wika ni Rafael maya-maya. Kinabahan siya ng kaunti. She is not ready for anything at hinding-hindi niya ibibigay ang sarili hanggat hindi siya pinakakasalan. I mean, just to bond with you, babe. I'll sleep in the guest room. Saad nitong muli na parang nabasa ang nais ipahiwatig ng mga tingin ni Sara. Makalipas ang ilang sandali ay nagpasya silang lumipat sa garden at doon magpalipas ng oras. Naglatag sila ng carpet at doon naglupasay at kapwa nakatingin sa langit at masayang tinitingnan ang mga nagniningningang bituin na tila naman nakikiayon sa pag-akaayos nilang dalawa. Habang sila ay abala sa paglalambingan, ay wala namang hinto sa pagtunog ang mobile phone ng binata.
na hindi umaabot sa kanilang pandinig dahil masyado silang nabibingi sa musikang nililikha ng kanilang mga puso. Nakatingin sa langit habang nangangarap. Sweetheart, kapag nagka-baby tayo, anong papangalan natin? Maya-maya'y tanong ni Rafael. Nangunot ang noo ni Sarah. Hindi ba dapat ay kasal muna ang iniisip nito? Bakit napunta kaagad sa anak? I mean, pagkatapos ng kasal natin, syempre magkakaroon tayo ng anak. Saad ulit nito nang hindi sumagot si Sarah. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan kapag pinakasalan mo na ako. Seryosong sagot ng dalaga. Hindi na nagtanong pa si Rafael. Pumasok na tayo, nilalamig na ako. At kailangan ko rin magpahinga, may mga importante akong gagawin bukas. Anyaya ni Sarah maya-maya. Ewan ba niya kung bakit biglang nagbago ang mood niya dahil sa unang tanong ni Rafael. And she also expect him to talk about marriage, pero wala. Tumahimik na lang ito. Sige, sambit ni Rafael. Makalipas ang ilang sandali. Nasa guest room na ang mga pinahanda mo, baby girl. Wika ni Bebeng na nasa lubong nila sa hagdan. Salamat, Yaya Bebs. Ngumiti si Bebeng. Yung gatas mo nasa kwarto mo na rin. Sabi ulit nito bago tuluyang bumaba. Inihatid ni Sarah si Rafael sa guest room. Hindi ba talaga pwedeng matulog kasama mo? Hirit ni Rafael. Hindi pa panahon, Rafael. Please, respect my decision. Sagot ng dalaga. Okay, I'm sorry. Hinging paumanhin nito. Tipid ng ngiti ang sinagot ni Sarah. Sige na, maaga pa ako bukas. Good night. Good night too. Simpleng sagot ni Rafael. Sige. Iniwan na ng dalaga ang nobyo. Pumasok na siya sa kwarto at ininom ang gatas na dinala ni Bebeng. Pagkatapos ay pumasok sa shower room. She took a quick shower para lang gumaan ang pakiramdam niya. Nang sumunod na araw, maagang umalis si Rafael. Akala pa naman ni Sarah na mas maaga siya kaysa sa lalaki. Nagmamadaling umalis, senyorita. Hindi ka na niya pinaistorbo. Sagot ng kasambahay matapos tanungin ni Sarah kung anong oras umalis si Rafael. Ganun ba, Manang? Sige, salamat po. Baby girl, kumain ka na. Alok naman ni Bebeng. Tumango ang dalaga. Oh, bakit parang malungkot ka pa rin? Di ba nagkaayos na kayo ni Rafael? Hindi ko alam, Yaya Bebs. Parang may iba eh. Ha? Anong iba? Yung pakiramdam ko sa ipanatag mo ang loob mo. Malaking project ang gagawin mo, kaya kailangan nakafocus. Mabuti sana kung matutulungan kitang mag-drawing. Langaw na malnourished lang ang kaya ko. Yaya talaga. Sabayan mo na lang akong kumain. Napangiti si Bebeng. Pagkatapos nilang mag-almusal ay naghanda na sila. Maaga silang papasok sa butik. Hindi pa bumababa ang mga magulang ni Sarah nang umalis sila. Kaya nag-text na lang siya sa kanyang ina. Pagdating nila sa butik ay agad sinimulan ang mga importanteng bagay. Baby girl, focus. Clear your mind and heart. Aba, naka-English siya. Nabasa ko lang doon sa binabasa kong book. Okay, lock the door at sisimulan na natin. Tumango si Bebeng at saka sinunod ang utos ni Sarah. Kapag ganoong pinapalak na niya ang pinto, ay nangangahulugang bawal siyang istorbohin. Ano ang nais ipahiwatig ng mga nararamdaman ni Sarah? Mayroong nga bang panluloko at pagpapanggap na nagaganap? Abangan sa mga susunod na kabanata.